Assalamualaikum. In a few minutes, we are going to go live. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Siti Halima. I'm still waiting for our co-missionaries to join us tonight. Okay. Good evening, everyone. So, okay. Yeah. Okay. Good evening, everyone. This is Siti Halima. First and foremost, my utmost respect and grateful thanks to our Almighty God for giving us a chance, a life that still we are here to fulfill our mission, our greatest purpose in our life. So, magandang gabi po sa lahat. Then, my utmost respect to our King Raja Muhammad Gamar Hassan Abdul Razak Sharif Al Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar Sultan Jamarul Kiram III, and to Her Majesty our beloved Queen Helen Panolino Abdul Razak, Queen Elizabeth III Jusi Mulan, and to His Excellency our President, His Majesty Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating mga kapatid na sumusuporta po sa mission nating mahal na Rina, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ang sulok man po ng mundo. So, again, this is Siti Halima, as I said early this morning, that we are going to go live, not only to update, but to say thank you so much for all the leaders who comply honestly with their report. Saludo po kami dahil po kung nagpuyat man kayo, naghirap din po kami dito sa head office. So, as Apulakay order na kumbaga nga gawin natin yung tama. So, maraming salamat po sa lahat. So, kumbaga nga, ito na po yung panahon na kumbaga nga inaantay natin. Kasi kumbaga nga, ito, yung sinabing tonight is the night that we must have to expose, pasensyahan. Pero, bago tayo dyan, is pasalamatan natin ang lahat nating mga kasama sa mission simula't simula. So, sa lahat po na naniniwala, maraming salamat po. Taos puso po namin ipinapaabot ang aming pasasalamat sa inyo sa pagsuporta at paninindigan sa mission na to dahil nasa katotohanan po tayo. At sa lahat naman po na nanira at tumiwalag sa grupo, pasensyahan kasi talagang hindi matitinag at hindi magwawagi ang masama. Kaya nga, a reason why we are here tonight for our live so that we will going to update. So sa lahat po ng mga sultan at sultana at sa lahat ng mga dato at mga membro, maraming salamat po. So, hindi ko man kayo isa-isahin dahil ayaw kong i-mention dahil alam nyo mismo, alam ng Diyos, kayo mismo ginampanan nyo ang totoo, ang inyong mga responsibilidad. Kasi dito po ngayon, mapapatunayan na kumbaga nga, ito programa ng Diyos Allah para sa tao, para sa sanlibutan. At dito po natin makikita ngayon kung gaano po katatag ang mission at gaano po katatag ang lahat ng mga leaders sa bawat area, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero sa sinabi ko nga, maraming sumusuporta, marami rin yung hindi sumusuporta. So, ito muna is, kumbaga nga, introduction lang po ha. Kumbaga, usapan na, kumbaga, kapatid. So, marami po yung tumulong at ito, i-recap ko lang po yung sa ating tawag nito, yung sa mula sa instruction po ni Apulakay na ayusin natin ang ating mga tao,
at walang iiwanan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-cooperate. So, at sa lahat po ng nakasubmit, talagang congratulations to all of you. Kasi talagang ginawa nyo, day and night. Alam ko, pinaghirapan nyo po. Pero sa hindi po, ito lang po masasabi ko. Lalong-lalo na po, may nagbibigay ng mga, tawag nito, mga resibo na hindi klaro dahil hindi nila ipakita kung kailan. Dahil alam namin, ito, kumbaga, bookingan na. Tonight is the night, bookingan po talaga. So, ito na po is umpisahan po natin na kumbaga nga lahat ng mga leaders from barangay to municipality to province, yan po ang order ni Apo Lakay na ayusin dahil ayaw niyang maiwan ang mga tao. Kaya nga, nagpapasalamat kami sa inyong lahat. So, marami din ang hindi nakakomply. Yung form po natin, may serial number, pangalan, birthday, address, contact number. Yun po, yung address, yun po ang pinaka-basic na information. So, sinabi ko na noon, nung last live po natin, na kumbaga nga, yung may serial number na po, na kumbaga, na-receive nyo na po yung United Nations ID nyo, so yun ang serial number. Bakit walang signature, walang photo? Kasi kinakailangan po, isa-isa na po tayo, every center or every area na pupunta sa receiving or releasing center para magpirma, mag-biometric, mag-iris scan, at mag-picture taking. Kasi marami po ang mga, kumbaga, kinuhaan lang ng ID or marami rin po yung, kumbaga nga, nadodobli yung ID para nga, kumbaga nga, magiging secured po. Kaya nga, inulit, i-upgrade for the security sa lahat po. So, hindi po ito sabi na ATM, maraming nagtatanong. So, sa lahat po na tumatawag, actually, hindi po namin talaga masagot dahil nga deadline, inayos po namin ang lahat. Kasi nga po, may hinahabol tayo at may pinaghahandaan na tayo na shutdown. At nag-i-escalate na po ang gira sa iba't ibang bansa, kaya nga po namin talagang, tawag nito, medyo natitense din po kami at halos lang ang tulugan dahil nga po maayos lang po sana namin at ma-save namin sa lahat, ang lahat ng mga dokumento. So, maraming salamat po sa lahat ng nag-comply. So, sa ating mga viewers, ito na po yung sasabihin natin na kumbaga nga, sana mga leaders, maging matatag tayo dahil shutdown is imminent. Fiat money will be demonetized. Marami ang iiyak. Marami ang mawawalan. Pero hindi po tayo nagkulang mula po sa mga live broadcast ng ating mahal na Rina na sinasabi niyang mag-shutdown, prepare. Lahat po ng mga leaders, alam po natin, kahit mga membro po. So, kumbaga nga, ito na yung panahon na sinasabi natin na we are at the end times. So, since that we are in the transition and what we call that, pre-implementation of the ultimate God's program, the divine monarchy, ito na po. Ang, kumbaga nga, matagal nating inaantay. So, lahat po sana tayo magpakatotoo kasi talagang sinabi ko na diretsuhan tayo. Magtulungan tayo. Magkaisa tayo. Wala tayong lilingunin na kumbaga nga talagang kahit hindi natin, kumbaga, sinasabi natin na diretso tayo, huwag tayong papaapekto sa anumang mga negatibo. So, marami kasi yung talagang sinabi natin, nagtubay to. Kumbaga nga, sa Bisaya pa, gaduha-duha. Hindi talaga yung buo ang kanilang paniniwala. Namamangka sa dalawang ilog. So, mga kapatid,
maraming salamat po dahil nanindigan po kayong lahat at andito po tayo. So, ito po is talagang yung nakasubmit. So, andoon po yung listing ng kumbaga nga, yung may security serial number, tapos yung pending, yung hindi pa hindi pa na-receive. Tapos pinalista po natin pati yung mga kasama natin na mga wala pang ID or wala pang bayad. Pero sa mga leaders na mula sa RCI, SIC, hanggang sa United Nations, pati na rin sa Health Pass at lahat na po pinagkapirahan. Kaya nga ito sinasabi ko, Commissioner. Kumusta ang mga records nyo? Kumusta ang mga tao nyo? Nagbigay ba kayo ng tama? O karapat-dapat ba kayo sa mission na to na tawaging leader para ma-implementar ang programa ng Diyos para sa sanlibutan? Kaya nga sabi ko, magpakatotoo po tayo. Masakit sa masakit. Truth hurts, but you must have to stand for it. Aspiring leaders? Bakit? We must have a heart to serve the people. But we must have to stand what is truth. Yan ang masakit. Kasi ang iba, para lang magkapera. Mula sa RCI, SIC, at marami pang iba, pinagkaperahan nyo. Ginamit nyo ang lahat, pati ang Health Pass, para magkapera kayo. At nalubog sa utang. Nasa halip tulungan ang ating mahal na Rina at mahal na Hari. Totoo. Ito sinasabi natin, mabait sa mabait ang mahal na Rina at mahal na Hari. Hindi sila nagsasalita. But since na-open po natin ang lahat ng dokumento na maraming discrepancy, Vilma Orios, pasensyahan kasi sinabihan kita kanina, ayusin mo ang dokumento mo. Ayusin mo ang mga tao mo. At ang mga tao ni Vilma Orios, wala po kayong lista sa amin. Dahil wala pong sinabmit. Dahil nagbibigay po siya ngayon ng mga resibo. April, ang pinag-uusapan natin ngayon is yung microchips. Nagbibigay ng resibo 2024? Huwag nyo kaming lokohin. Kasi kung naloko nyo si King at Queen, dahil nga hindi sila nagsasalita, pero nakita namin ang lahat ng records, kaya nga walang maitatago. Walang maitatago. Pasensyahan sa pasensyahan. Dahil ito ngayon, tonight is the night that we must have to reveal the truth. Masakit sa masakit. Marami ang nagkapira at marami ang gumamit sa ngalan ng ating mahal na Rina at mahal na Hari para lang sila ay kilalaning sila at sila ang magkapira. Pero wala kayong may tatago ngayon. I have all the records as our president order. Sabi niya, tirahin mo na sila kung hindi sila magpakatino. Dahil hindi naman tayo, para hindi tayo ang dumugin ng mga tao, dahil hindi tayo ang nangulikta at hindi tayo ang nagkapira. Bagkus, buhay, dugo, pawis, inalay natin para sa sambayanan, para maisaayos ang lahat, para matulungan. Pero bakit hanggang ngayon? Hindi dapat natin, kumbaga nga, winarningan ko na kayo, huwag niyong antayin dahil marami pang ibubulga na mapangalan ngayong gabi. Marami ang mga claimants. Ito lang sasabihin ko. Si Queen at si King, tahimik. Iniiyak lang. Pero sa ngayon, since that we are at the transition for the implementation of the divine monarchy, walang maitatago. Truth hurts, batas is batas. Pasensyahan kung masakit akong magsalita, pero yan ang utos ng ating Pangulo. Tirahin mo na sila. Dahil ayaw kong may maiwan. At sa mga tao, you must have to ask o tanungin nyo, i-confront tayo ang inyong mga leaders. Kung ang pangalan nyo ba andoon, kung ang resibo nyo ba ay talagang totoo. Dahil talagang maraming maiiwan sa ngayon. Marami ring leaders na kumbaga nga,
naniniwala sa kabila. Nestor Carol? O Andrew pala, Andrew Abigail Ocasla. Alvin Baleno, ano, kayo ang totoo? I-hold nyo ang mga tao, i-hold nyo ang mga leaders para hindi sila magbigay ng mga transmittal nila o magbigay sila ng mga master list. Bakit? Sino kayo? In the first place, wala kayong pangalan. Pero may pangalan kayo sa newspaper. I-search nyo nga, Nestor Carol, kung ano. Huwag nyong sirain ang ating mahal na Rina. Huwag nyong gamitin at saktan pa. Huwag kayong magpanggap. Dahil dito ngayon, booking sa bookingan. Masakit sa masakit. Pero talaga ito ang totoo. Kung tahimik man ako, hinubaran nyo na ako mula ulo hanggang paa. Siniraan nyo ako, pero tahimik lang ako. Pero since ngayon may order ang ating Pangulo na magsalita at tirahin na kayo, isa-isa ilaladlad ko. Hindi lang bito kanyo, kundi pagkatao nyo. Sa lahat ng mga leaders, ng mga commissioner, alam nyo kung sino kayo. Alam nyo kung nagkapira kayo. Kaya magbago kayo. Ayusin nyo. Pero sa lahat ng mga claimants at nagpapanggap, lalo na ang nanakit sa ating mahal na Rina, pasensyahan. Kasi kung ang training ng ating mahal na Rina ay isa kumbinto para patawarin, yakapin, at ipadama sa inyo ang pagmamahal, ito ang implementation ng divine government. No second chance. Yan ang order. Hindi namin to kawalan. Because your loss is our win, our victory. Kaya nga, ang pakiusap ko sa bawat isa, manindigan tayo dahil alam natin ang tama. Alam nyo, nabuhay ang ating mahal na Rina, pero pinapatay nyo. Hindi lang sa dokumento, inaagaw nyo ang kanyang pagkatao. Dahil gusto nyong kayo ay kilanaling kayo at nagpakorona pa kayo na King of Heaven. Pumunta na kayo kung saan kayo na, kumbaga nga, maghari-harian. Masakit. Kasi nga, marami ang gumayak. Marami ang nabigyan ng testamento. Pero hindi nagpakatotoo. Bagkos ginamit para sa pansariling kapakanan, hindi para sa paglingkuran ang sambayanan. Na matagal na sana tayong mga Pilipino, matagal na sana tayong naiahon sa kahirapan na to. Rajanet Valderona, binigyan ka rin ng isang authority. Di ba? Presidente, ginawa lang yun para mailabas mo ang katotohanan. Ilabas mo ang pera na nakamkam mo. Kaya nga, tonight is the night, masakit na masakit. Sabihin nyo ako, bago lang ako dito. When in fact, 2003, andito na ako. Tahimik lang ako. The divine government, the implementation of the godly program is a transparent but no second chance. Kaya yung mga leaders, mga pinagkatiwalaan lang kayo na dapat sana ginampanan nyo at hindi naging sakim at hindi nyo ginamit para sa pansarili o sa mga personal na interest. Augusto Suarez, andyan ba? Marami tayong ibubulgar ngayon. Michelle Angela Salazar Bonibi. O Joey, ano, ginamit niyo ang mga dokumento. Lalo niyong pinahirapan ng ating mahal na Rina. Pero ito ang panahon na to. We are the
We are at the end times. Anong magagawa nyo ngayon? Magpanggap kayo, kayo na kayo, o ilabas nyo ang totoong kayo. Dahil kami, lumalaban kami ng patas. Ang ating mahal na Rina malumanay. Ang mahal nating na Rina ay hindi, kumbaga nga, hindi siya nagbumura. Bagkos nagpapatawad. Pero ito ngayon sinasabi ko, we are at the end times. We are implementing the divine government. And the divine justice must have to be implemented strictly. Wala pong kapatid. Wala pong kamag-anak. Hindi po ito pera-pera. Pero kinakailangan po nating manindigan kung ano ang tama. So, ang ginawa po namin is hindi puro sa aming kapakanan. Hindi po ito pansarili. When in fact, may lahat ng transmittal dinadirect natin kay Queen. Ino-audit pa nga namin ang mahal na Rina. Tapos ngayon, ang lakas ng sikmuran yung lukuhin pa at itago ang katotohanan. Ang mga resibo, bibigyan nyo kami ng sakit ng ulo. Ngayon, ang sakit ng ulo ang dadanasin nyo dahil kayo mismo ang dudumugin ng mga tao. So, members, you must have to be aware. Go to your leaders. Tanungin nyo kung nandoon ba, tama ba. Kasi, maliban sa sinabi ko, marami pang hindi nakasubmit. Yan nga sabi ni Tatang, kanina nag-usap kami. Tirahin mo na sila dahil ito na ang panahon. Binigyan kayo ng maraming mahabang panahon, maraming chances na magbago. Pero hanggang ngayon, bakit? Pwede niyo pa bang itago ang katotohanan? Pwede pa ba kayo magpanggap na kayo ang Diyos na Diyos? Bakit? Ang Diyos nasasalita ba na siya ay siya? Biblically ito po. Pero ito lang. May panahon pa ang bawat isa na magbago. Pero we are closing the door as I said. Ito na po. The time to expose. This is the God's program that we must have to stand. We must have to be honest in the implementation. Not only the projects, but to serve the humanity. Hindi po serbisyo para sa sarili nating kapakanan. Na yan ang ginagamit ng iba, na sila na ang nagpapaka-Diyos, sila na ang nagpapakasarap, na sila na ang nagrina-rinahan. Na akala mo, sila na nga ang totoo. Dahil nagpapakilala lang sila na inangkin na nila ang lahat. Masakit. So, ito ang order ni Apo Lakay. Sa lahat ng leaders, maraming salamat po. For the compliance, strict compliance sa lahat ng kumbaga nga. Not only the form, the master list, also sa ating kumbaga nga, emergency rescue operation. Dahil shutdown is imminent, binibilang na lang natin ang araw. Kaya nga tayo pinaghahanda. Kaya nga ako natitense din nung tumawag si Apo. Nahanda na ba ang mga tao? Kaya kahit gabi, nag-voice message ako, may instruction na gawin ang emergency rescue operation. Because we are running out of time. Sa lahat naman po ng mga kapatid natin, marami ang humihingi ng extension. Naintindihan po namin. Kasi nga, ito, programa ng Diyos. Mabait sa mabait sa mabait. Binibigyan pa rin kayo ng chance. Okay, ang hindi nakabayad, antayin namin hanggat hindi pa nag-shutdown. Pero ito ang advice ni Apo. We must have to categorize level 1, 2, 3. So, yung first priority, yung nakabigay na may ID at saka ay may bayad at saka yung nakabigay na kahit wala pang ID at saka yung yung mga master list, yung mga leaders na nakabigay talaga ng kompleto. At kung may ihahabol man habang may panahon, sinabi ni Apo Lakay, but they are the last priority. So, may panahon pa. Lalo, kaya nga tinatawagan ko, ang mga membro ni Vilma, ayusin nyo, puntahan nyo, kung nakasubmit kasi wala kaming natanggap. At wag niyong idaan pa kay Queen kasi sabi niya Apo Lakay,
Huwag nang bigyan ng pasanin ang ating mahal na Rina dahil matagal na, marami nang pinagdaanan. Ayoko nang bigyan ng pasakit at pasanin ang ating mahal na Rina. Dahil panahon na upang i-implementar kung ano ang tama. Ang sinabi niya, I must have to go back with my old principle. I must have to fight what is right. So this is the time. The time to fight what is right. The time for us to stand firm. And the time for us to be brave enough to implement and say what is truth is truth. Masakit sa masakit. Totoo yan. So sa lahat po na nakikinig, maraming salamat po. Kasi alam ko po, maraming natatamaan ngayon. Pero umpisa pa lang yan. Kaya nga, sa sinabi ko na, Mr. Carol, magpakatotoo ka, lumabas ka. Gawin mo ang tama. Huwag mong idamay ang mga inosente. At huwag kang magpa-Diyos. Dahil alam mo kung sino ka. Kung kayo ay kayo, lumabas kayo. Pero alam kong hindi kayo. Bagkus ang ginagawa nyo ngayon. Paninira. So, I'm also calling all our, missionaries, not only here in the Philippines, but all over the globe. You must have to stand firm. Whatever happen, you must have to be ready. Because shutdown is not only here in the Philippines, but this is global. At lahat po ng mga kapatid natin, na mga OFW, or kahit saan po kayo sa sulok ng mundo ngayon, alam ko, marami ang gustong humabol. We are still giving a time sa gustong humabol kung makahabol pa. Yun ang sinabi ni Apo Lakay. Because we are only counting days. Days. Kaya nga, binigyan namin ng 20. Kasi nga, talagang sahol o kapos na kami sa oras. Pero sana naman po, magpakatotoo tayong lahat. Dahil ito na po ang panahon. At sa lahat din po, na kumbaga nga, maraming tumatawag na mga kapatid natin. Sabi, totoo na ba yung shutdown? Kung mag-shutdown, saan namin, anong gagawin namin? Actually, marami na matagal na pong ma-instruction ating mahal na Rina. Na kumbaga nga, maghanda at least 3 to 6 months. Kasi ang sabi talaga ni Apo Lakay, we must have to try our best. Do everything the best that we can. Within 90 days. So it means to say 3 months. Maayos natin ang lahat. Pero kukulangin tayo. Kaya nga hinahanda ang Emergency Rescue Operation Team. Para kung may sakuna, may emergency, alam nyo po kung sino at saan kayo, kumbaga nga, hahanapin or kung may mga ayuda tayo. Kumbaga nga, kung sakaling may mangyari, at least, kayo mismo sa mga area nyo, alam nyo po ang inyong mga tao or mga kasama. Kaya nga, pinapaayos namin. Dahil yan ang order ni Apo Lakay. So sabi ko kanina, ready na po ang emergency rescue operation natin. So, masaya siya dahil sabi niya, okay, bigyan mo sila ng instruction. Kaya nga, halos maghapon kaming gumawa, overtime, maliban sa mga tawag nito, mga records, gumawa po kami ng kumbaga nga ito. Marami po to. Emergency Rescue Operation at may cell. Ginagawa pa namin, marami na po ito. May serial number or kumbaga nga may control number tayo. So ito po. Bond paper lang to. Totoong bond paper lang to. Sa totoo lang, nagsimula ang ating mahal na Rina sa bond paper. Pero maraming na-save. Yung health pass,
Maraming na-save. Pero marami rin ang naging milyonaryo dahil ginamit nga ang programa nating Mahal na Reyna. Pero ngayon, with control number, kaya nga hindi ko ito lang. May selyo po tayo. Nawala silang selyo na ganito. Kaya nga ito, kahit sino pa kayo, mayroon kami, kayo wala. Dahil ito lang naman po ang ibibigay namin na kumbaga nga patotoo na tao kayo pagdating ng rescue operation or sakuna. Dahil the shutdown is imminent at maraming mangyayari. Hindi lang gutom. Hindi lang kalamidad ang mangyayari kasi matitigas ang ulo natin eh. Sinasali ko ng sarili ko, matigas ang ulo ko. Pero may puso ako para magsakripisyo at magserbisyo sa ating mga kapwa. Nawa ganyan din po sana. Maging huwaran po sana ang ating Mahal na Reyna na lahat ng kanyang pagsisikap, pagsasakripisyo, araw at gabi para matulungan lang. May ihaw lang po tayo. Hindi lang sa utang natin sa World Bank. Kundi sana mabigyan tayo ng magandang buhay. At hindi lang sa atin, kundi para sa henerasyon na darating pa. Marami po ito. Rim-rim na po ito. Marami na po. Kaya nga, ito yung mga ginawa namin kanina. Kung hindi man namin, 4 lang kami dito. Kaya hindi masagot, hindi ma-replyan kasi nga marami ang tumatawag, marami ang nagchat-chat, pasensya na. Kasi nga nagdo-double time kami. Dahil ito lang naman po ang magsisave sa atin. Baliktad pala, sorry. Ito lang naman po. Marami to. May 10 rin po tayo ngayon na available. Marami. So, sinabi nating Mahal na Reyna, nagsimula siya sa bond paper para maka-save yung health pass. Marami ang nasalba. Hindi nabukunuhan. Na-save ang mabuhay. Ngayon, ito lang po. Para ma-save tayo sa kahirapan, lalong-lalo na po sa shutdown. Bakit namin to ginawa? Dahil ito ang magpatotoo na tao kayo ni Apo. Dahil ginawa yung emergency rescue operation, kung may sakuna o kung may emergency na kasi nga shutdown, yung mga tao lang ang bibigyan, makasama natin ang bibigyan. Kumbaga nga, lalagyan namin ng control number dito. Kasi yung ID, sinasabi natin yung ID, hindi natin ma-release kasi nga yung microchips. Pero ito, magsisave sa inyo. Kung may baha, o kung may tsunami, kasi the big one ay mangyayari at mangyayari. Hindi sa pananakot. Hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming maapektuhan. Kaya nga, kung mangyari man yun, dahil sinabi niya Pulakay, makontrol natin. Nakausap ko na, tapos na akong nakipag-usap sa mga world leaders. Pero hindi natin kontrolado ang kanilang pag-iisip, ang kanilang utak. Hindi natin nababasa. Bakit? Yung Yolanda, ginamitan niyang ng heart. Kahit yung hurricane sa ibang bansa, heart pa rin. Kumbaga, hindi na ito natural disaster, kundi man-made catastrophe. Yun ang pinaghahandaan ni Apo Lakay. Kaya nga siya, kahit hating gabi, pumupuslit sa ating bansa para lang makausap. Para lang ma-meet ang ating mga, kumbaga nga, mga kasama o sa mga allies sa ating bansa. Lalong-lalo na po ang United Nations.
hindi natin kontrolado ang mangyayari. Kung tutuusin sa ngayon, mabagyo man o konting ulan, baha na kaagad. Paano pa kaya kung magbibigwan? Dahil ang kaldera andito lang po sa atin. Kaya nga, ito ay isang pass natin lahat. Dahil ang emergency rescue operation na team, sila po ang tutulong sa ating mga military, kumbaga nga, forces ni Apulacay. Kung ilalagay, ibabagsak doon ang mga ayuda, sila po ang magdi-distribute. So, pamilya-pamilya or pwede individual na makaklaim. Ito lang po. Kasi, wala tayong mga ID. Ang iba may ID. Pero ito, nagpapatotoong tao ni Queen. Kasi yung ID nga natin, ginaya nga nila Nestor, o Kasla, o Carol. Sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Dumaguete, mag-isip-isip kayo. Baka kayo, pati buhay nyo, mga kasama natin dyan, magdasal kayo. Kasi baka pati pamilya nyo madadamay sa kalukuhan ng isang taong nagpapanggap na siya ay siya. Kung ayaw nyo mang maniwala, at least hindi kami nagkulang. So, ito po, ibibigay namin to sa mga, kumbaga nga, ibibigay papadala sa mga leaders po natin, mga leaders po, kumbaga nga, alam nyo po kung ilan yung mga tao nyo. So, ang ano lang namin dito ngayon is 20 pesos ang namin kada isa. So, kung isang pamilya, 5 or isa lang ang gusto kukuha, kumbaga ito yung kumbaga nga magbibigay tayo, kumbaga ito yung maayuda or ipapakita natin na pagtulong sa mga, kung may sakuna, kasi talagang may mangyayari at mangyayari. Ayaw ko mang manakot, pero yan ang totoo. Dahil nga, hindi natin kontrolado, ang gira papunta na sa atin. Papunta na sa Asia. Kaya nga dinudurog ang Jerusalem o ang Israel. Kasi andito sa atin ang New Mika, ang New Jerusalem. Dito magwawakas. Kailan pa tayo maghahanda? Kaya nga, nagpapasalamat ako. Tatang maraming salamat po. At least, nakarating pa kami sa oras na to na natapos namin yung mga records. At saka, yung advice nyo na kumbaga nga, kung may humingi ng, kumbaga nga, may mga ipapadala pa or naalanganin, tatanggapin. Pero kumbaga, last priority kasi may category. So, ginagawa po namin ngayon. So, ito naman po, yung sinabi ni Tatang na emergency rescue operation. Mapping tayo from barangay, municipality to province. So, mga leaders, alam niyo po kung sino ang mga kasama or mga members po natin. So, mura, kumbaga nga, ang halaga nito is 20 pesos lang. Yun ang inuano talaga namin. Kasi ipapadala na namin to sa mga leaders ngayon na kumbaga nga, kaya nga, busy-busy, hindi lang sa recording, hindi lang sa, kumbaga, pagsisave ng mga files. Kasi talaga, marami ang gumamit sa mga United Nations ID. Marami ang nagpanggap. Marami ang nagkapira. Pero ito, hindi rin po namin maibigay ng libre kasi nga may mga ginastos po tayo. Maliban sa pagpapadala po. At saka sa mga printing. So, yung 20 is talagang parang bigay na lang. Na kumbaga may balik lang yung mga nagasto ngayon. Kasi nga, ito, sa bond paper tayo nag-umpisa, bond paper tayo matatapos. Pagbibigay ng rescue or ayuda sa atin. Dahil talagang mangyayari ang shutdown. At yan ang inaantay natin sa mga sumusunod na mga araw. So alam ko naman po, si Apulacay, Tatang nakikinig po kayo, agyaman ako na iti panagbigay iti panangtadyo kanya
nga ti panahon nga imbagam kanya kita tayo as instruction nyo po tiraam isodan agyaman ako unay nga inikan na kiti panahon inikan na kiti order nga aramidot no masakit amok masakit dito nung isoti ko na aramidot. So kaya nga ako nagsasalita ngayon sa inyo kasi talagang we are running out of time. Ito ngayon, ang overtime namin. So, sa mga leaders po, alam nyo po kung ilan yung mga members nyo. Mag-ano lang po kayo, mag-message po kayo kay Sir Mike at saka si Sir Cheryl or General Cheryl at para maipadala na kaagad-agad. Kasi talagang kapos na po ang oras natin. Kaya nga hindi namin tinanggap na yung inyong mga tawag nito, yung mga hard copy na ipadala baka hindi abutan at hindi rin na namin yan madadala kasi nga talagang shutdown yan ang pinaghandaan natin. So kunting panahon dahil ang sabi ni Tatang kanina may gagawin lang siya pero hindi na to magtatagal, hindi na to abutan pa ng ilang linggo. Kaya nga please sa lahat po na nakikinig at sa mga kapatid po natin, lalong-lalo na po ang mga members na membro ni Vilma Orios, kung sino pa yung mga leaders, kasi wala kaming natanggap. Yung sa Dumaguete, wala talaga kaming matanggap. Kaya nga, sinasabi ko ngayon, na pasensyahan. Kung ayaw nyo magbigay, wala problema, hindi naman yan namin kawalan. Pero, wag nyo kaming sisihin. Kaya nga sabi ko, masakit man sa masakit akong magsalita, pero dapat nyo malaman. Dahil ginawa na namin ang lahat para kumbaga ipaabot, ipahatid, or maabot kayo. At least malaman nyo kung ano ang katotohanan. Sa lahat po ng mga kumbaga nga tawag nito, kagaya ni Dato Puga, si Fermin Batumbakal. Marami kayong dokumentong hinawakan. Ibalik nyo lang sa ating mahal na Rina. Kasi yan ay may sumpa. Kahit hindi nyo man ngayon ibalik, ang dulo pa rin ay si Tatang. Pero nakakaawa lang po kayo kung hindi nyo gawin ang tama. Alam nyo po kung ano ang mapagkukulang nyo, ano ang pagkakamali nyo. Itama nyo sana. Augusto Suarez, Attorney Ard Rosales, anak ka ni Tatay Martin? O Fermin Batumbakal, ikaw si Tatay Martin? Maya ka. Kaya nga, ito, sinasabi ko ang totoo. Nagsasalita ako. Ginawa namin. Nagpakumbaba kami. Nagsakripisyo kami para sa mga kasama o kababayan natin. Pero anong ginawa nyo? Sa halip na tulungan at magkaisa para maisakatuparan ang matagal ng programa ng Diyos Allah para sa atin lahat. Naging sakim kayo at naging gahaman. Pero, ang pakiusap nating mahal na Rina, Dato Puga, you still have a chance. Magbago ka lang. Pero ito sasabihin ko, ang nagpanggap na Tatay Martin, ang sinabi ni Tatay Martin, alam nyo na, no second chance. At sa lahat ng mga leaders, binigyan ko kayo kanina ng babala. Huwag niyong antayin. Dahil isa-isahin ko kayo. Ito yung panahon na kumbaga, truth hurts, pero we must have to expose. Magpakatotoo lang sana tayo. Huwag na po sana nating pahirapan pa ang ating mga kababayan. Matagal na kayong nagpapakasasa
sa pera na hindi nyo naman lang pinagpaguran, sa pera na dapat para sa misyon, sa pera na dapat itulong at gamitin para sa tama, pero ginawa nyo para sa pansarili nyo. Marami. Ngayon, bibigyan nyo kami ng sakit ng ulo, ibabalik ko sa inyo sakit ng ulo. Mga tao or mga kasama, members, try to check the records. Kasi talaga, alam ko, yung mga kapatid natin sa Negros, sa Iloilo, okay yun. Pero sa Panay, wala. Medyo malabo. Lalong-lalo na sa Laguna, kay Vilma Orios. At kung sino man yung mga kasama niya, magpakatotoo kayo. Dahil may records kami, nakikita namin ang lahat. Mula't simula, binibigyan niyo si King ng dokumento, ng deposit slip na hindi halata, pero nakikita na hindi yun, hindi pumasok. Binibigyan niyo si Queen, pinapasa niyo sa kanya. Bakit? Huwag niyo gamitin. Huwag niyo sabihin na wrong sin kayo. Yun lagi ang sinasabi, wrong sin. Maraming basis na. Marami rin nakapira, hindi lang sa ID. Hindi lang sa uniform. Pero, ito lang. Nabibilang yung araw nyo. Nakikita namin lahat. Kaya nga, those aspirant or aspiring leaders, remember the position is a position of trust. Pinagkatiwalaan kayo, pero huwag sanang maging trash. Bakit? Basura lang yan. Temporary lang yan. Dahil dapat sana gamitin natin dito sa puso na magiging huwaran tayo, magiging totoo tayo. Yung purity of intent, hindi yung personal interest. Hindi dito, hindi maparurungan, hindi paramihan ng pera. Kundi nga, serbisyo sa kapwa. Transition na po tayo. Sinasabi natin, we are the steward leaders. We are the leadership by example. Pero ito programa ng Diyos Allah para sa sanlibutan. Kailan ba tayo magbago? Antayin pa ba natin na tayo ay mapapahiya o pati pamilya natin madadamay? Dahil nga, sisingilin ang utang, pati yung tinitirahan nyo, lahat ng utang nyo, lahat. Kumbaga nga, dahil ang sakripisyo ng ating mahal na Rina at ang ating pang-presidente ni Apo Lakay, hindi mababayaran. Masakit. Sana makatauhan na kayo. Sana naman, magpakatotoo na kayo. Huwag nyo nang angkinin ang hindi sa inyo. Ipangalandakan nyo pa, nasa inyo ang testamento, nasa inyo ang mga dokumento, nasa inyo ang mga, ano tawag nito, appointment. Papel lang yan. Pero ang totoo, ang lahat nasa mahal na Rina at mahal na Hari. Nahawak at ibinigay ng ating mahal na presidente. Kaya nga, if I have the courage to speak, dahil yan ang totoo. At yan ay order. At hindi ako lalabas ng ganito kung hindi man ito totoo. Dahil order po ni Apo. At ito po ay katotohanan para sa implementasyon. Magbago na po tayo. Lahat po ng leaders ng BARM, isip-isipin nyo naman. Sino ba ang nagsisildo sa inyo? Saan ba galing ang pera nyo? Pero, shutdown is imminent. We are counting days. As I said, talagang tense na tense ako kung maabutan pa ng 20. Buti na lang, may konting panahon pa. Pero nga sabi ni Apo, sa lahat na gusto na humabol, tanggapin pero last priority. So, we must have to categorize first, second, and third category.
Pero yung hindi na lista, talagang wala na. Wala na chance. We are closing the door. We are closing the door. So, sa lahat ng mga kapatid natin, marami, ayaw ko i-mention yung marami tayong nagsisikap from Iloilo, from Dapitan, from Zamboanga, Sibugay, from Lanao, from marami, Olongapo, at saka Maguindanao, Cotabato. Marami po tayong mga kapatid Holo na talagang ginagawa nila ang tama. Pero marami rin ang mga leaders na noong may pera, pwede pa silang magka-komisyon sa mga ID, talagang kahit sa ang sulok ng mundo o Luzon, Visayas, Mindanao, talagang tatawagan. Pero sa panahon na dapat nilang isubmit ang tama, ay hindi na sila mahagilap. At iniwan ang mga kapatid natin. So, yung binanggit kong mga lugar, yun po ay talagang mga totoong mga kasama natin. Totoong mga liderato po natin na halos gabi o araw at gabi nag-o-overtime. Saludong-saludo po ako sa inyo. Kasi nga, nakasanayan po natin manyan na habit. Saka lang tayo kikilos pag andyan na sa huli. Pero nga, may sinabi ni Apo na ganito ang mangyayari, kaya nagbigay kami ng deadline ng 20 kasi at least maayos namin. Magawa namin before sa deadline or before sa kanyang sinabing araw. Pero siya lang po ang nakakaalam. Dahil nga inaayos ang lahat. Kung may nakikita man kayong mga tropa sa ibang bansa, ayan na ang mga support groups or mga rescue teams or tinatawag natin na kumbaga nga mga tao na kasama natin sa hanay sa likod ni Apo Lakay. Yan ang mga sinasabi niyang inaantay niya. Kaya nga, yung rescue team natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ihanda po. Kasi talagang hindi lang po, kumbaga nga, hindi lang po ito sakuna, pero marami po, kumbaga kung sakaling may mga ayuda na, kasi talagang tawag nito, sila na, kayo na ang magbibigay. Kayo na yung nakakaalam. So mga leaders po, nakikiusap po ako sa inyo, kung ilan yung mga tao nyo, sabihin nyo, tapos, mura lang naman to. Kasi yung materials na lang po ang ano namin, na maibigay lang sa inyo. Kasi ito lang po yung magpatotoo na kumbaga nga, kasi may, ano tawag natin, ito na yung papakita ko, wala sila, oh. Genuine tayo eh. Bakit ko naman, kukopyahin na naman nila? So ito, wala sila. Kasi si Apo Lakay, si Ama Ali, at saka si King and Queen. Pero wala sila nito. Kasi meron na silang Ama Ali daw. Mayroon silang Hari at Rina, pero wala silang Apo Lakay. Pero wala rin silang ganito. Kaya nga, ito yung sa amin. Kaya nga, okay, gayahin nyo man, pero hindi nyo makukuha. Dahil nasa huling araw na kami. Kaya ito yung kumbaga nga, nagsimula tayo sa bond paper, magtatapos tayo sa bond paper. Pero ito na po yung inaantay natin na implementasyon. So, sa lahat ng mga kapatid natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na tumawag, nag-chat, nag-text, na hindi man nasagot sa araw na to dahil busy kami. Dahil yan ang order ni Apo Lakay na kumbaga nga, ayusin na natin. At least makita natin kung sino or may mga tatak na tayo para sa ating mga tao. Ito po yung tatak natin. Green lang po to. Nawala sa inyo. Sa mga claimants. Sa mga, kumbaga, kay Mr. Carol na nagpapanggap na siya ay siya. Siya yung magre-release ng pira. Sorry po, andito po sa amin. At saka yung mga kapatid po natin na, kumbaga nga, may mga tawag nito, may mga nagtatanong, saan ba daw nila i-deposit, saan nila ibibigay yung pera nila. So, actually, may message po si Tatang kanina. So, ipaparinig ko lang po. Kasi talagang, tawag nito,
Hindi po ito loko-loko ha. Wala po tayong biruan ha. Kasi ito totoo. Ipaparinig ko. Hello po. Tatang! Kumusta po? Pupo ko signal. Tang, nadawat yung amin nun? Uy, nagganong lang ba? Ang maka... Damdaman karon ni Queen no anya mabali na niya nga bangko ti padalaan na mga kay padala sa damdamagan na amin di ada kami nagiti OFW ko adwa tayo kaya da nga nagi kwarta dagat lalo na nagi pension dagat may fast track damdamagan na no nya di account kano di na security bank kayat ni ano tayo? Bukan anak saya sa monitor na. Monitor. Naka-monitor na nilatan. Okay po. RCBC naka-monitor. Opo. Okay. Yung BDO, FC, yung ano tawag nito, RCBC, BPI, nakamonitor na. Kaya yung RCB, yung sa tawag nito, security bank. So, ito rin natin ito. Opo. Yung security Pero bank. Video monitor. Security lang. Sige po. Damdamagan pa ni Queen, dinamdamag na no, sino kano ti bank officer nga italagam, ta, no, may pastor kano lagi kwarta itata, wino yung ingana no bigat, dapat kano, that is, dapat kano nga ada kano ti kalamlay bank officer mo nga tao talaga ano anya kano at least ma-verify tayo kano no naka-struck by so wino saan lagi bagbagada nga account o ino kwarta ta milyones mo ti sumbrek siguro na ito yung simana no may plasta lang ng tawag na nakatawag. No, ayan na pa ikabilan dakat malimot nga may sulat ti amin di Gcash ni Queen. Iso nga kuna na ikwarta ikin tatang ti makamo amin ang kalagita kwarkwartada. Para maintindihan niyo po, ang instruction po ni Queen, lahat ng mga, kumbaga, yung mga pera na pumapasok kasi, binibigay na po namin kay Apo Lakay for safekeeping. Safekeeping sa ilan. Opo. Sa ikwata dito. Sa ikwata ito, terms and conditions tayo. Mahina. Mahina talagang signal. Apo di signal tam? Apo. Awan to, receive to yan. Pag nandyan na yung pan, ganito na yung order sa demonetization tayo, yung peso nila, automatically, let's say may 100,000 sila doon, pesos, just after the demonetization, automatically, let's say 1 million pesos nila, no? Apo. Naka-subscriping. Opo. Automatically, 1 million total na yan. Okay po. So, ito ha, sa lahat ng mga nagtatanong, yung pera nyo, na kumbaga nga, yung may mga pera pa kayo, na ibigay nyo for safekeeping. Kasi kung 1 million na Philippine piso, kasi madidemonetize talaga, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo, ang perang 1 million na ibinigay na pinasafekeeping sa account, hindi namin ibibigay ito kung not unless you will direct us or direct to contact us. Kasi mangyayari niyan, i-deposit doon sa isang account, mother account yan, na kumbaga nga, lahat ng pera nyo na may deposit for safekeeping, pag demonetize, kung 1 million, ang ibinigay nyo, 1 million din na kintal or yung pera na isyanda. Sige po. Pero sa ngayon po tatang sa security bank na lang po, tapos bigyan mo yung account na sinend po kanina, yun po i-deposit. Oo.
Tapos sabi ni Queen, sino yung itatalaga mo muna ngayon na kumbaga sino yung yung bank officer na kumbaga bigyan mo muna ng na at least i-verify kung talagang nakapasok or kayo na lang po bahala. Sige, sudatin mo sa pagkapapurang pa yung makalito doon dyan sa ikot na yung mga tayo. Nagdasa pang officer sa yung sige po ta. Ngam kaya ni Queen ko matatang nga agpadala ko itata ko kat 100, tunubikat kat 100. Ngam ti problema. So lahat ng mga pera na bayad sa tawag nito pera na pinadala sa bayad ng microchips, hindi po namin kinuha, hindi po kami nagko-komisyon, kung hindi pinapadala namin para kay Apolacay, hindi po para sa amin yun. Kaya nga, ito yung sinasabi ko, huwag tayong maglukuhan. Kaya nga nung nalaman ni Tatang na may nagbibigay ng mga resibo nung kailan pa, para lang masave yung kanilang mga files, kumbaga nga, masave yung kanilang mga tao at ibulsa ang pera. Sabi niya, tirahin mo na sila. Huwag ka nang mag-atubiling pangalanan kung sino sila. Kaya yun. Pasensyahan. Kasi nga, masakit. Pero kung walang magsasalita, kaya nga, ito, binabalaan ko lahat ng mga leaders na nagkapira, magbago kayo. You still have a chance to change or magbago. Gawin nyo ng tama. Ibalik nyo kung may maibalik pa kayo. Kasi talagang mapapahiya kayo. Dahil lahat ng records from RCI, from SIC, United Nations, lahat, pati ID, pati nga yung tawag dito, Health Pass. Wala kayong may tatago. Programa to ng Diyos. Programa to ng Diyos Allah. Kaya nga, magpakatotoo tayo. Nawa naman po, magbago kayo. Huwag niyong isipin na porki tahimik, hindi nagsasalita ating mahal na Rina, mahal na hari, okay lang. Bakit? Sa tingin nyo, hindi nila alam, hindi nila nakikita kung ano ang kabulastugan, ang kalokohan na ginagawa nyo? Tahimik lang. Ayaw niyang manakit. Pero ito ngayon, masakit sa masakit. Kasi nga order ni Apolacay. Tirahin mo na sila. Kung may panahon pa silang magbago sila. Kaya nga nananawagan ako sa mga leaders, na mga commissioner, magbago kayo. Gawin nyo ng tama. Ibigay nyo kung ano ang para sa royal couple. Kasi naghirap sila. Flory, sino bang lolo mo? Si Mario Kagawan? Okay. Super Mario, lumabas ka. Anong power mo? Hindi ako nangangaway, pero ito sasabihin ko. Sino ba ang nagdidiktar sa'yo? Para siraan ang ating mahal na Rina. Buhay mo nga, kulang. 300,000, kapipiranggot. Marami ang nakabigay ng milyones pero hindi sila nagsasalita. Napakayabang mo. Pero nung sinabi na Apolacay, as a Judge Pihaw, ako ang babalik sa kanila. Pero ito, sasabihin ko, harap-harapan. Hindi ako nagpo-post. Hindi ako, kumbaga, tumitira sa Facebook. Pero ito, nagsasalita ako kung ano ang katotohanan na dapat sana kayo matauhan. Iuntog niyong ulo niyo. O sampalin yung mukha niyo. Bakit? Masakit ang lahat na ginawa niyo sa mahal na Rina. Ang lahat ng paninira niyo. Mr. Carol, di ba? Binibigay mo ang Chris kay Queen para pukutan ng ulo ang ating mahal na hari. Alvin Balino, di ba? Tumatawa ka pa. Ngayon, itong panahon, lumabas kayo kung ano ma-power nyo. Kili-kili power? Hindi ako nangangaway, pero ito, I'm challenging you. I'm telling you what is truth. Masakit. Kaya nga ito, lumalaban kami ng patas. Mabait si Queen. Mabait ang hari.
Mabait ang Apo Lakay. Nagsasakripisyo, buhay, dugo, pawis. Pero ang Divino Gobyerno, may batas ang soberenya. Duralex sidlex. The law is hard, but it is the law. It must be strictly implemented, whatever the law. Kaya nga, ignorance of the law excuses no one. Huwag kayong magmaang-maangan. At huwag kayong magpagaling-galingan. Attorney? Doktor? Ano? You must have a heart to serve the people. Programa to ng Diyos. Kung ako man nagsasalita, dahil utos, order yan ni Apo Lakay. Kinakailangan niyong malaman kung ano ang totoo. Mergos Ponete, you're also one of the commissioner. Sin of omission, sin of commission. Itinago mo ang isang pukante. Masakit, di ba? Oh, ano pa? Sasabihin nyo ngayon na kayo ay kayo? Siraan nyo ang mahal na Reyna? Gusto nyong patayin? Gusto nyo akong patayin? Oh, andito ako. Ito, alam nyo naman siguro kung saan to, di ba? Pumunta kayo dito. Para dito, magkaalaman kung may power kayo. Kasi hinuhuli na kayo ng batas. Nakikipaglaban kami ng patas. Pero wag nyo kaming daanin ng dahas dahil may batas sa taas at hindi kayo. Ito lang masasabi ko sa ating mga kapatid na kung sa Bisaya pa, nagduha-duha, nagtuba ito, na namamangka sa dalawang ilog, na hindi pa buo ang loob o ang isip kung ano ang totoo. Dahil nga maraming nagpakatotoo, maraming nagsabing ako. Sila na ang Diyos, sila na mag-implementar, sila na lahat, sila na. Pero iba, ang sabi ni Tatang, tayo, hindi ako. Tayo. Hindi tayo makasarili. Tayo nasa mission. Magtulungan tayo. Pero bakit? Ano ang iba? Makakita lang. Talagang yun na. Bibirada na. Paano natin may ipa-implementar ang Divino Gobyerno kung ganyan ang pag-iisip, ang mentalidad ng bawat isa? Di ba wala? Kaya ito sasabihin ko, if you still have time to change, repent now. As a public apology. Ito sinasabi ko, inisa-isa ko na kayo. Gigisahin at gigisahin kayo, hindi lang konsensya nyo, kundi mga tao mismo na napaniwala nyo at nalinlang nyo dahil sa mga sinasabi nyo, kayo na ay kayo. Marami ang lalabas at marami pa. Pero ito na, we are counting this for the shutdown. You still have time to change. You still have a chance to fix everything. This is the ultimate God's program for humanity. Ang tanong, humanitarian nga tayo. Pero ang tanong nga, are you human? Ang pag-ugali ganun ba? Ito batas ng soberenya. Sabi ko nga, masakit ang katotohanan. Hindi pa lang ito. Huwag nyo nang antayin na ma-implementar ang Rule 36. Ma-implementar ang Rule 39 na hanggang sa kaapu-apuhan at apu-apu nyo pa. Paano yan? Masakit, di ba? At least you still have time to change. Ayusin nyo. Sa lahat ng mga, kumbaga kasama natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ang dako man ng mundo, nawa magkaisa. Nawa ayusin natin ang lahat. Dahil nga, ito programa ng Diyos Allah
Hindi lang para sa ating Pilipino, kundi para sa buong mundo. Pero tayo pa ang naghihilaan pababa. Pero kung nagsasalita man ako, dahil ito ang katotohanan na dapat malaman ng sanlibutan, ng sangkatauhan, kung ano ang totoo. Dahil binibigyan pa kayo ng pagkakataon. We are counting days. Yan ang sinasabi natin. So, kumbaga nga, mga kapatid, madala pa naman ng smile. Kasi ang mahal na Reyna at mahal na Hari, lalong-lalo na ang ating mahal na Reyna, ang pasakit niya, ang kanyang pagluha, ang lahat-lahat pasanin. Kahit hating gabi, tinitext, tinatawagan, pero niloloko pa rin. Kaya, nung binigay na designate, kumbaga nga, ang ibang responsibilidad para kausapin, ayusin ang lahat, ginagawa natin kahit mabigat. Kahit masakit. Kahit pagod, pero hindi kami nagrereklamo. Dahil alam namin na ang mission na to ay para sa sanlibutan, hindi para sa amin. Gusto namin na kumbaga nga maayos na ang lahat. At nawa naman po, you have the heart to change. So, sa mga kapatid natin na gustong tumulong at may mga, kumbaga nga, may mga tawag nito, may tinatago pa dyan at naniniwala sa misyon. Hindi po ito pananakot. Hindi rin po namin kayo ginagamit para magkapira kami. Mismo si Tatang o si Ferdinand Edralin Marcos Senior ang nagsasabi for safekeeping, kasi kung ano yung perang nalagay nyo, yun din ang pera, pero hindi na yung piso, kung hindi yung kintal ang lalabas o yung Asian dollar ang ibibigay sa inyo. Hindi po kami namimira dito. When in fact, kung anong almusal namin hanggang hapunan dahil wala kaming panahon para magluto, kung itlog or kung ano daing or ano tawag nito, tuyo. Yun lang kinakain namin. Oo, may mga handa kami dito nung nakaraan. Lalo na nung kanduli ni Ama Ali at ni birthday ni ng mahal na Hari. Dahil nga sa ating mga sultan at dato na pumunta dito. Pero hindi kami, kumbaga nga, ginagawa to para sa aming sarili. Ginagawa namin to para sa inyo. Nanawa naman po, tulungan nyo ang ating mahal na Reyna. Ipagtanggol po kung ano ang tama at manindigan tayo. Nawa, sama-sama tayo hanggang sa huli. Pero sa mga tao, ang mga leaders na talagang nanira mula ulo hanggang paa, puri at dangal, dignidad at lahat na kay Queen. May mukha pa ba kayong ihaharap? Magdasal na lang kayo. Dahil talaga, wala tayong maitatago. Programa na ito ng Diyos sala. Sa lahat po ng may mga katanungan, lalong-lalo na po yung may pinapahabol. Well, sa kumbaga order ng Apulakay, we will have the first category, second, and third category. So, kumbaga nga, may chance. Hanggat hindi na shutdown. Pero pag mag-shutdown talaga, since we are counting this, yun na po. So, ang ginagawa namin ngayon is para, hindi sa amin, kundi para sa mission, hindi lang kay Apulakay, kundi para sa, kumbaga nga, para na rin sa inyo. Lalong-lalo na po ang sabi natin yung emergency rescue operation ng mga team natin at saka yung mga gustong tawag nito, gustong ipatago, narinig nyo naman po, for safekeeping. Not for us na waldasin, not for us na ibulsa kung ano pa man,
Kasi naririnig nyo. Tapos sabihin nyo, si Queen ay hindi totoo. Wala kaming kontak kay Apo Lakay. Naririnig nyo ang boses ni Apo Lakay. At kung nagsasalita man ako, dahil may pahintulot at may order ni Apo Lakay. At kay King at Queen. So, ito lang po masasabi ko sa lahat. Nawa po malinaw at magawa po natin ng maayos. At sa lahat po ng mga leaders na nag-comply today, maraming salamat po. Saludo po ang lahat ng team sa inyo. Pinapaabot po namin ang lahat ng pasasalamat. Dahil kami mismo, ayaw namin na maipit at ayaw namin na kumbaga kami ang sisihin ng mga tao. Pero yung mga taong matigas, dahil nga may lulo sila, may king sila, may queen sila, may ama-ali din sila, may ano pa sila, so sila na, di, talagang wala. Pero yung mga leaders din, na nanloko, nanmul sa mga commissioner mula't simula, wala kaming natanggap sa inyo ngayon ha. So sa mga membro na hindi, na mga, lalo na kay Bill Morios, ayusin nyo. Puntahan nyo. Kung nagbayad man kayo, wala kang binigay na resibo sa amin. At wala ring transmittal or master list na na-receive namin. Kasi hindi to basta-basta na trabaho. Nagtatrabaho kami hanggat kaya namin. Pero wag naman sana tayong maglukuhan. Kung nagawang manahimik ni Queen at ni King, pero ngayon, hindi nyo ako pwedeng, dahil magsasalita at magsasalita talaga ako. Dahil yan ay totoo. Dahil kinakailangan na natin na implementar kung ano ang tama. Dahil yan po ako hinubog ni Tatay Martin. Truth hurts, but we must have to stand. No second chance. So yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat. Ang aming, kumbaga, taos-pusong pasasalamat at pagsaludo sa lahat ng mga leaders na nag-comply sa araw na to. At sa ating mga membro, at sa ating mga team ng Emergency Rescue Operation, please coordinate with your leaders. Please be guided. Shutdown is imminent. To all our, what you call that, members, our supporters, who want to deposit for safekeeping all your treasures. Narinig nyo na po ang advice ni Apo Lakay. It is not for us, para waldasin. For your future. Kasi safekeeping nga. So, just coordinate and chat with us. At ako'y humihingi ng paumanhin dahil nga sa araw na to talagang lahat kami halos walang hindi na namin maaasikaso yung cellphone, mahawakan dahil nga sa dami ng ginagawa at dapat naming tapusin. So maraming salamat po sa lahat. Queen, King, Apo Lakay, maraming salamat po. Saludo po ako sa inyong katapangan, sa inyong sakripisyo sa lahat para sa amin. Nakakalungkot po na marami po ang hindi pa naniniwala. Marami ang naninira. Pero alam ko, malapit na tayo. Maraming po salamat sa lahat. Dahil ito po, nasa huli na po tayo. Nasa implementation na po tayo. Nakakalungkot lang. Kasi maraming maiiwan. Nakakalungkot lang dahil sa hirap ng pinagdaanan sa ilang taon. Buhay, pawis, dugo, inalay niyo. Kaya, ang aking taos-pusong pasasalamat, pagsasaludo po sa inyong lahat. King, Queen, Tatang, thank you so much. At sa lahat ng mga leaders po na nasakripisyo para sa mga tao, maraming salamat po. Kinakailangan po natin manindigan. Ito na po ang panahon. Kung ito naman po ang last natin na kumbaga we can communicate through online.
magbibigay po kami ng mga emergency hotline or emergency numbers for your for emergency na po. Kasi nasa huli na po tayo. So, shutdown is imminent. Be ready. Pray. 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 Maraming salamat po. God bless everyone.